Vibrate na Yan. Sabi ko hindi spicy pero mukha siya spicy. Tingnan natin kung spicy. Hello mga ka-eats! Kami ang Eatsplorations, Daddy Mark, Mommy Bianca, Ate Bini, Sadie at Sage. Isang pamilyang mahilig mag-eat and explore dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Nakapag-staycation na rin kami sa maraming hotels na family-friendly, nakapunta sa Boracay, Cebu, Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong at Indonesia as a family of 5. Kung mahilig din kayo mag-explore, huwag nang patagalin pa. Mag-subscribe na sa aming channel at samahan nyo kaming kumain at gumala. Let's go! Magandang umaga mga ka-eats! Isa na namang episode ng aming vlog at this time kami magbe-breakfast pero hindi sa aming hotel kasi gusto namin matry yung isa mga breakfast places dito sa may street namin sa tapat lang ng Ubud Wana Resort. Ang maganda dito kasi walking distance na talaga lahat from our place. May mga convenience stores, may mga spa, may mga kainan. At pupuntahan natin yung isang kainan na nagngangalang Blend Cafe Ubud para mag-breakfast at itry yung kanilang mga breakfast offerings at brunch offerings na makukulay at mukhang masasarap. Kaya kung di pa kayo nagla-like, comment, and subscribe to our channel, make sure to do that para masubaybayan ninyo yung mga gagawin namin dito sa Ubud, sa Bali, at sa iba pang mga lugar. Kaya tara, let's go to Blend Cafe Ubud! Hello mga ka-eats, nandito na kami ngayon sa Blend Cafe Ubud. Nakakatawa kasi street side dining lang siya. So parang medyo maingay. Kakadaan lang ng isang motor. So mag-expect na kayo na medyo maraming motor. Pero ang ganda rin ng lugar. Very parang aesthetic siya. Pero parang very native pa rin yung vibe. Tapos medyo makulay yung kanilang interior. Tapos yung mga makakain dito pala, sikat sila for their mga breakfast bowls. Ang dami pa mga smoothie bowls. Tapos meron silang rice bowls, meron silang mga local food, at syempre mga western food, mga bagel, ganyan, meron din mga smoothies, no? So, yung kinainan namin ng isang araw ng gelato na nasa reels na namin yun. So, same owner siya kasi yung isa Blend Gelateria, tapos ito naman ay Blend Cafe Ubud. Nag-order kami ng nasi goreng, nag-order kami ng teriyaki salmon bowl, isang smoothie bowl, saka isang pancake, tapos dalawang americano, isang ice, isang hot, saka isang banana smoothie for the kids, no? So, share sila. Yung price range niya, parang medyo pwede na. Kasi yung nasi goreng was around mga 74,000. So, as you would expect sa isang touristy area na Ubud. Pero ang maganda dito, mga ka-eats, yung area namin, hindi talaga siya matao. Kahit punong-puno siya ng mga restaurants, cafes, at iba pang mga bagay na maganda kapag kayo ay turista. Mga convenience stores, may spa, tapos may mga naglalako ng mga pagkain. Kaya nakakatuwa siya. So, abangan ninyo yung mga kakainin namin dito sa Blend Cafe Ubud. Let's go! Yung first impression ko dito sa Blend Cafe is sobrang chill nung vibes. Tapos nakakatuwa kasi kita mo yung street. So makikita mo yung mga dumadaan, yung mga nakamotor. Tapos kahit na nasa street siya, yung tahimik pa rin.
yung hindi sobrang loud. Kaya yung mga bata pinagsabihan namin na medyo toned down kasi nga nagre-relax yung mga tao. Parang very chill lang talaga siya and relaxing. So excited na akong makita yung food at matikman kasi may nakita akong nag-order ng smoothie bowl kaya naengganyo kasi ang ganda. Very colorful tapos parang ang sarap. So abangan nyo yung mga kakainin namin. I have a second impression. The vibe here is nice and the structure feels like it's homey. Yeah, and the food talaga, just like what Mommy said, the smoothie bowl is really colorful and it looks so good to not even eat. And here, there's so much beautiful like trees here around this area. Yeah, and beautiful trees. And beautiful plants around the area. That's why it's so nice to eat in front of nature and walk around it. Nandito na yung mga drinks namin, mga ka-eats. So, banana smoothie for Beanie, iced americano for me, at hot americano naman for Bianca. So, ito yung mga drinks natin dito sa Blend Cafe and Bistro Ubud. Tingnan naman, platito pa lang. Ang cute-cute na. Very aesthetic. Parang baling-bali talaga, mga ka-eats. So mga ka-eats, I'm gonna try the banana smoothie that we ordered. That's a good taste of banana. And it has this powder on top. Parang chocolate, cinnamon powder on top. Parang you taste a little bit of cinnamon with the banana. Is it sweet? How was it? It's sweet and kind of a bit cinnamony. Share muna sila, mga ka-eats. Tapos ang cute nila kapag ganyan na yun, nakikipag-share talaga sila. Yan na. May isa na. Pero in general naman, they're very nice to each other. Pero minsan lang talaga, syempre hindi maiwasan, may mga asaran sila. Pero nakakatawa as parents to see them sharing and to see them parang showing that they love each other. Lalo na sa mga biyahe namin na ganito. Kasi syempre, at least alam nila na maasahan nila isa't isa when it comes to taking care of each other. Lalo na itong si Ate Beanie. Ito na yung tropical smoothie na grabe, sobrang galing. Ang ganda ng pagkakagawa. Meron siyang fresh strawberries, parang dragon fruit, watermelon, pineapple, tapos parang star apple. And ito naman, yung smoothie design niya, parang peacock. Oh my goodness. Pwede bang ipa-frame to? Tapos may granola, tapos parang may nakita akong desiccated coconuts at parang flaxseed. Oh my goodness. Mga ka-eats, nakita na ba kayo ng kasing ganda nitong bowl na to? Kung meron man, paki-comment down below. Kasi tingnan yung mga itsura nila. Manghang-mangha. Manghang-mangha sila. Sobrang ganda. Tropical smoothie bowl. Wow. Itsura pa lang, 5 out of 5 na. Ay, titikman ko na siya. Ang creamy, tapos maasim siya because of the yogurt. So gustuhan ko yung crunch ng granola. Tapos yung mga fruits, ang fresh nung lasa niya. Para siyang smoothie na imbes na nilagay sa baso, nilagay nila sa bowl. Tapos nilagyan ng maraming fruits. Very healthy. Paano may rate yan, mga beshi ko? Actually, parang first time ko kumain ng smoothie bowl. May rate ko siya ng
out of 10, I rate it 8 out of 10. How about the looks? Ang gabi. Parang nanghinayang ako nung sinisira ako sa kanina. 10 out of 10. Yung art at yung effort na nilagay nila into this smoothie bowl. Susubukan ko na mga ka-eats yung tropical smoothie. Ang hap ng prutas. Sobrang tamis. Oh, wow. Hindi ako makapaniwan sa sabihin dito pero I could eat this every morning. I don't like breakfast. Ang sarap. Sobrang healthy niya pero masarap. Sobrang ganda pa. Sarap. Must try mga ka-eats. Nandito na ibang in-order namin. Siyempre, nasi goreng. Nasabi ko hindi spicy pero parang may mga sili. Tapos ito yung kanilang pancake. Anong flavor to, baby? Chocolate. Chocolate pancake. Tapos ito naman yung teriyaki salmon rice bowl na meron pang edamame at asparagus. Tapos ito yung kaninang maganda nating smoothie bowl na kinain na namin na sobrang sarap. Tara mga ka-eats, kain na tayo. Try ko na yung kanilang nasi goreng pork belly. Yan. Sabi ko hindi spicy pero mukha siyang spicy. Tingnan natin kung spicy. Hindi naman. Ang ganda na kasi medyo buhagag yung rice. Hindi siya sobrang moist. Tapos sobrang fatty yung pork belly. Yan o. Talagang taba kung taba. Pero ganda ng flavor, mabango. Tapos talaga, hinanap ko kapag nasi goreng is yung ketchup manis. O yung sweet soy sauce. Masarap siya mga kids. Sana lang may satay. Subukan ko na yung pancake. Ano siya? Plain pancake na topped with chocolate syrup and meron din siyang granola and strawberries and bananas. Ang fudgy nung chocolate, medyo dry lang yung pancake. Ang kapal niya yun. Ang kapal. So, dry siya. Pero yung chocolate syrup niya, fudgy and masarap. Tapos, banana, strawberries and granola. Sana lang mas moist yung pancake. Yun lang. So mga ka-eats, I'm gonna review my teriyaki salmon rice bowl. So yung teriyaki salmon, it's very tasty. Not too salty and not too peppery naman. And I like the teriyaki sauce. At hindi masyadong matinik yung salmon nila. And the edamame. And the celery ba to? Asparagus. Very crunchy and healthy. And yung rice niya, okay naman. For kids who like rice, you should try this if you go to the Blend Cafe and Bistro. Mga ka-eat, so far, naging okay naman yung aming pagkain. Nakatapon pa ako ng kape. Tapon kape ni Bianca, medyo masikip yung table namin. Pero, aside from that, parang in general, very good naman yung pagkain namin. Parang yung pancakes, yung borderline on the dry side siya. May banana rin pala siya sa loob. Pero nakakatuwa kasi yung mga kids, tuwang-tuwa sila sa salmon fillet na teriyaki. Tapos, yung smoothie bowl talaga for me is one of the highlights of this experience kasi sobrang ganda. Hindi ko lang po sino gumawa nun. Dapat magpa-workshop siya sa mga gumagawa ng smoothie bowls. Kasi isipin nyo naman, peacock or parang mukha pang phoenix yung anong ganda eh. So yung nasi goreng niya, masarap naman. Kaso lang sana could be less fatty. Parang puro taba talaga yung pork belly niya. Nakakatuwa na may edamame at asparagus pa yung teriyaki rice bowl. Tapos nag-order na kami ng water kasi yun nga, isang tip talaga pag nagbabali kayo is mag-order kayo ng bottled water para lang sure kayo na safe inumin yung inyong tubig, no? Tapos masarap din naman yung kape nila, no? Good flavor, typical cafe americano. Tapos syempre the experience of eating medyo roadside na to. Tapos maganda yung weather ngayong araw. Ayan, punta kami pala is July 2025.
So just in case pupunta kayo ng Bali, ang tip ko is pumunta kayo between April to November yung magandang time. Kasi pag December to March, medyo maulan na dito sa Bali mga kids. So sa Pilipinas, ang rainy season natin is mga May to October. Sa kanila, yun yung parang pinaka-dry season nila, which is the best time to come over mga kids. So pagka nagstay kayo dun sa hotel namin na Ubud One Resort, isang tawid lang, nandito na kayo sa Blend Cafe and Bistro. Tapos pwede kayo mag-dessert after dun sa kanilang Blend Gelateria na nagsaserve ng masasarap na gelato talaga mga kaits. Mga kaits, kinuha ko na yung bill namin dito sa Blend Cafe and Bistro sa Ubud, Bali, na across lang ng Ubud One Resort kung saan kami nagstay. Surprisingly, 599,720 yung aming bill. Na-surprise ako kasi parang feeling ko medyo mura na siya for the place, for the atmosphere, and for the quality of food. Sobrang okay, natuwa naman kami lahat. Yung 599,720 or almost 600,000 rupiah, it's feeling ko mga nasa 2,000 pesos. Hindi ako nagkakamali. So meron na kaming ice americano, hot americano, banana smoothie, smoothie bowl, pancake, salmon teriyaki at yung nasi goreng, pati yung isang bottle ng spring water. So expect nyo mga ganun kapag for family. Pero kapag mag-isa lang kayo, siguro makakain kayo ng at least 100,000 rupiah, so mga 400 pesos yun more or less, no? Kapag kayo ay kain dito sa Bali, mga per meal yan mga kaitsa. So happy naman kaming lahat at busog naman kami. Tapos kami ay mag-e-empake na para lumipat ng hotel sa susunod na vlog natin yan mga kaits. Sana na-enjoy ninyo yung aming experience dito sa Blend Cafe and Bistro at subukan nyo ito kapag nagpunta kayo ng Ubud, Bali. Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel para maabangan ninyo at makita ninyo kung ano pa yung mga gagawin at pupuntahan namin dito sa Bali, Indonesia at sa iba pang mga lugar. Maraming salamat sa panonood mga kids. Until next time, bye-bye!